tayo. Umpisahan na agad natin, mga kababayan. Ito, mga bossing, no? Dito nga po, ito, kaya pala pilit at lagi nilang binibira si Martin Romualdez, mga bossing, dahil sa mga ganitong isusulong, mga kababayan. No? Oh, ewan ko, hindi naman tatakbo ng presidente to. Wala naman ako naririnig na tatakbo ng presidente itong si Congressman Martin Romualdez o House Speaker Martin Romualdez. Pero ang kampo ni Sara Duterte, siya lagi ang inaatake. Oh, sabi dito, this is not just about lowering prices. Naku po, mag-iiyakan na naman yung mga DDS nito. Una, asa ng 20 pesos na bigas? Nangyari ho, mga kababayan. 'Di ba? Nangyari. Pati yung vice presidente hindi napigilan na na bumatikos. Biruin mo, sabihin na panghayop yung 20 pesos na bigas. O, ano po naman ang nagawa nun sa ating mga kababayan? Di ayun pa din ho, mga bossing, no? Nakatulong na kaunti lang ang babayaran nila para doon sa bigas. Imbis na 40, imbis na 50, 20 pesos lang ang inuhugot sa kanilang bulsa. No, mga kababayan. Oh, tingnan nyo ho yung dalawang panig no? Dalawang panig sa ngayon Yung panig ng mga Duterte na ang pagpauman ninyo na mga DDS, no? Kung masasabi namin ito, panig ninyo puro panira, pahatak, pababa sa gobyerno ng Pilipinas at sa bansang Pilipinas. Samantalang ito naman, panig naman ho, mga bossing, ng mga Romualdez, Marcos, pag-angat naman po ng Pilipinas. Nakita nyo ho ang diferensya ng dalawa? Yung isa, pahatak, pababa. Kahit napilit na po ang gobyerno natin na iangat ang bansang Pilipinas, sila naman po, pilit hinahatak, pababa ang Pilipinas. O, ang daling-daling mamili kung sino ang susuportahan mo sa dalawang panig, di ba? O ayan tuloy-tuloy lang po. Removing abusive intermediaries. O yung siguro yan yung mga yan yung mga nasa gitna pa. Imbis na rektahan. O pag may papagawang building, tanggalin na natin yung mediator na yan, tanggalin na natin yung papagitna pa yan, kukomisyon pa ng napakalaki niyan. Rektahin na natin doon sa mismong gagawa. Sa ano pa dito? And building a food system that works for everyone. That was bagong Pilipinas means. Sabi po dito ni Ferdinand Martin Romualdez. Ano po ba ang mga nakapaloob diyan, mga kababayan? Maganda talaga ang hangarin Kaya lang talagang ito pong mga DDS at ang Vice Presidente kasama na nung mga kasama nila diyan, panay lang po paghatak pababa ang nais. No? Panay lang po paghatak. Naku, dati si Jun Kakayan na dating adik, ngayon magsasaka na daw. Dati adik-adik lang to Bakit ngayon biglang magsasaka ka na ngayon? Musta nga bigas? Paano naman kaming mga farmers na 8 to 9 piso? Kala hindi labas ang kapital na. Uy, alam namin ang sitwasyon dyan. Kaya nga nag-aabono ang gobyerno, di ba? Ng 13 pesos na bigas. 33 kinukuha sa mga magsasaka yung 20 pesos na bigas. 13 pesos doon abono ng gobyerno. Paano sasabihin na 8, 9 pesos lang? Ikaw dati padyak dati tapos ngayon magsasaka ka ng talagang ang mga DDS maipilit lang no? Biglang parang si Johnny Shinso, mga kababayan. Iba-iba yung mga trabaho, maipilit lang. Yung kanilang paninira, Diyos ko, dating adik, ngayon magsasaka na. Key outcomes from the pilot implementation. Eto naman, sa Camiguin naman. Price reduction. Di ba? Price reduction. Rice was sold, no, at an average subsidized price at 27.80 per kilo, down from market price above 60. Nung panahon ng kanilang tatay, si Tenta ho, mga kababayan. Si Tenta ang presyo ng kilo ng bigas, mga bossing. Tapos kung ano-ano pa po ang mga gustong sabihin.
No? Kung ano-ano pa po ang gustong panira dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi dito, high coverage, 25,615 to 25,655 registered citizen were endorsed as a beneficiary or 99.7% coverage. Strong usage, a total of 33,762 redemption were recorded with an average of 2 transactions per beneficiary. Efficient budget use, 18 million, 18.5 million out of 20 million, 93% was efficient utilized. Retail footprint, 7 accredited rice retailer participated across 16 store locations. Subsidized or subsidy per household. Each beneficiary received 750 in subsidy equivalent in 50% off for up 25 kilo of rice. Ayaw nyo pa niyang mga ganyan, mga bossing. Palibhasa po, ang gusto lang nila, ang maupo ng maupo, ang mga Duterte. No? Pag hindi Duterte ang nakaupo, iyakan ang mga DDS. Pag hindi Duterte ang mga nakaupo, ang sasabihin hindi maganda ang gobyerno. Ganyan ho sila, mga kababayan. Samantalang ito yung mga Duterte nila, mga bossing. Yung mga Duterte ho nila, mga kababayan, wala naman pong ginawa, kundi puro paghatak, no? Sa gobyerno, pababa, puro paghatak sa atin, pababa, puro papunta tayo, puro papunta ho tayo sa China. Pansin nyo ba yun, mga kababayan? Di ba yun, tingnan mo nga ang ginagawa ng Vice Presidente. Ang ayos-ayos na nakalagay po ng mga kanyon, ng mga missile niyan, tumahimik at China, kahit papaano. Pero gusto ng Vice Presidente, alisin yung missile na yun. Pati yung bagyo napunta sa China, sabi ni Moodcovers. Sabi ni Ma'am Sharin, naku, nagpadala ng super sticker. Salamat po, Madam. Sabi ni Remy Cereza Force, para lang nilang mapagtakpa ng impeachment ni Lustay. Kaya kung ano-ano na lang ang paninira ang kanilang pinaggagawa. Hindi nila alam na kasama sila, no, sa babagsak kapag patuloy nilang ginawa ang paninira sa gobyerno natin. Hindi yata nila alam na kasama sila doon sa malulugmok. Kaya patuloy ang paninira nila. At ito naman pong kampo ng Romualdez at Marcos, mga kababayan, wala pong ibang ginawa kundi patuloy na iangat ang Pilipinas. At kaya naman po tuloy-tuloy ang suporta ng mamamayang Pilipino dito sa administrasyong ito, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin lang po nung mga DDS, magnanakaw yang si Marcos. Hagilapin nyo, tanungin ninyo, mga boss, saan nyo ba kinukuha yung mga sinasabi nyong ninanakaw ni Marcos? Pengi nga kami ng pengi nga kami ng resibo, pahingi nga kami ng ebidensya ninyo. Wala. Iiwanan kayo niyan, hindi na magsasalita yan, naalis na yan.